lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyon sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Moralit, Vicky Ilagan and family, Gutierrez and Barilla family, Rolly and Celia Acibal and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Cora Swangel and family, Penny Biscocho, Manguera family, mga lima ng Yasus family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Velasquez Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina, Roel, and Gay Malelang Ribadinera and family, Engineer and Mrs. Alvin and Nining Pan and family, Congressman Lord Alan Velasco, and special intentions of Mangana and Reyes family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. Birthday blessings for Alrita Ditan, Marjan Revilla, Father Leo Salvania, Jason Cruzado, Gay Malilang Ribadinera, and Alip Halotlohot. For healing of Dennis Simanya, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calao, Marivil Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Quindosa, Erwin Joa Reyes, Teres V. Rigor, Lena Alcantara, Jufila Quindosa, and Itil Saher. For the eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabaran Jr., and Brother Tindo Maralit, FSC. Pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig, ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay, kami ay lalong sumigasig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, "Intusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kumplihat natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Nagsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito ay nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit mailan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, "Pagpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo.
Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Gandang umaga po sa inyong lahat. Noong pong Biyernes ay kami ay nasa Taytay kasama kong ilang kabataan, at nung kami ay mga bandang siguro mag-aalas 7 na yun, di oras na ng hapunan, nakahain na yung mga pagkain namin. May tuna, may kanin, tsaka may pancit canton. Pero hindi pa rin kami makakain dahil meron pang nahintay na isang kasama. Ang gusto ay sabay-sabay nang kumain kasi baka maubusan. Dahil mga pare-parehong gutom, di masarap yung pagkain. Ay ako, palibasa ay kaharap ko na yung pancit canton, naamoy ko yung singaw, yung bango nung flavor, ay ako'y lalong nagugutom. Kaya ang nagawa ko, at tawang-tawa sa akin yung mga kasama ko, naamoy ko na laang, naalala ko yung marshmallow challenge ng mga bata sa YouTube na it's a lesson against a lesson about temptation. Kaya ako, nagawa ko na lang para ma-relieve yung gutom ko, naamoy-amoy ko na lang yung pancit canton, at muntik-muntik na akong madala sa tukso dahil gutom na nga ako, tapos ang bango pa ng pancit canton. Then eventually, after siguro mga 30 minutes, dumating na yung kasama namin, kami nakakain na. Ngayon, ba't ko po kwento yun? Lalo't yung bahagi na ako ay tuksong-tukso at inaamoy-amoy ko na yung pancit canton. Sapagkat, alam nyo, siguro hindi lang natin napapansin dahil marami tayong ginagawa, napaka-busy natin sa maraming bagay, dami nating pinagkakaabalahan, dami nating iniisip. Pero baka nakakalimutan natin na bahagi ng bawat araw natin ay yung tinatawag na spiritual battle. Yung pakikipaglaban natin sa masama. Pakikipaglaban natin sa dyablo. Pakikipaglaban natin sa tukso. Kasi minsan, yung pag-iisip ng marami tungkol sa maraming bagay ng mundong ito, minsan, yun ang tuksong ginagawa ng dyablo, ng masama, para tayo mawala ang focus sa ating Panginoon. Yung pag-worry ng napakarami. Minsan, tuwang-tuwa ang masama, ang dyablo, kapag tayo mismo ay punong-puno ng ganung pag-aabala. Bakit? Kasi minsan, dahil sa mga pinagkakaabalahan nating iyon, nakakalimutan natin na may Diyos pala na pwedeng mag-alis ng worry sa ating puso. Oo nga't nandyan yan, marami tayong gagawin, hindi naman natatapos eh. Pero minsan yung ginagawa ng dyablo para tayo ilayo sa Diyos. Kaya, yun yung isang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, that part of our life, especially, lalo tayo mga binyagan, tayo mga mananampalataya, bahagi natin ng ating buhay, ayun nga yung binanggit ko kanina, yung spiritual battle. Pakikipaglaban natin araw-araw sa tukso, pakikipaglaban natin araw-araw sa masama, pakikipaglaban natin araw-araw sa demonyo. Kaya, napakaganda sa unang bahagi, ito yung nagpalaya sa Jesus ng demonyo, pero dun sa ano bang tawag dito? Sa talata, bago yung huling-huling talata, ang ganda nung sinabi ni Jesus dito eh. At ito'y magandang paalala sa atin para tayo ay, una, maging aware na bahagi nga pala ng buhay natin yung spiritual battle na yun. At ikalawa, sa laban na ito, sa pakikipaglaban natin na ito, mahalaga na maalala din natin na wala tayong ibang lakas, kundi ang biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus dito ay ganito, kapag ang isang taong malakas ay nasa sandatahan at nagbabantay sa kanyang bahay, malayo o malalayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, ibig sabihin, naging mahina yung taong nagbabantay, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Gandang paalaala.
to combat temptation, to combat the evil one, na laging nandyan. Minsan di lang natin napapansin eh. Ganon katalino, ganon katuso ang dyablo. Napakagaling. Minsan ang iyaharap sa atin ay magandang bagay. Pag tayo'y natukso, yun na, nahuhulog na tayo. Pero dapat muna nating tatandaan, ang tukso muna hindi kasalanan. Nagiging kasalanan ng tukso kapag tayo ay nagpadala na sa tukso. Doon pumapasok ang kasalanan. Kaya bago po man pumasok ang tukso, yun nga, at ito'y bahagi ng ating pakikipaglaban spiritual, mahalaga na tayo ay handa. Mahalaga na tayo'y malakas. Mahalaga na tayo, merong mga sandata na panlaban natin o sanggalang natin sa pakikipaglabang spiritual na kinakaharap natin araw-araw. Kaya nga mga kapatid, ang ganda ng panahong ito yung panahon ng Kwaresma, sapagkat ito'y bahagi ng ating buhay upang lalong mapalakas yung ating espiritu, yung ating pananampalataya sa pakikipaglabang ito. Hindi mawawala ang masamang elemento. Laging nandyan yan. Pero lagi din namang nandyan ang grasya at biyaya ng Diyos para tayo ay palakasin. So mga kapatid, sana, ito yung lagi nating hilingin sa Diyos. At itong ating araw-araw na pag-aalin ng misa, lagi nating hilingin yung biyaya ng kalakasan, biyaya ng Diyos upang sa anumang laban, sa anumang spiritual battle nating harapin sa ating buhay, nawa tayo laging malakas at hindi tayo madala ng tukso sa ating buhay. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayan mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananag-utang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang na ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Nabubusog sa trigong mainam, bigyan kami, Panginoon, tinapay ng buhay. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha.
Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Jesukristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.